Araling Panlipunan for Quarter 2, Week 7. Likas na yamang tao. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa likas na yamang tao. Narito ang mga kasanayan at layunin. Basahin mo ang mga ito. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa mga gawaing ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Kilalanin natin sila. Sino sa tingin ninyo sila? Pangalanan natin ang mga nasa larawan. Para sa unang bilang, sino siya? Tama! Panadero. Ang panadero ang isang gumagawa ng tinapay. Sino sila? Mahusay. Mangingisda. Ang mangingisda
ang siyang nangunguha ng isda sa dagat? Sino sila? Magaling. Doktor. Ang doktor ang nangangalaga ng ating kalusugan. Sino siya? Tama. Pulis. Ang mga pulis ang namamahala sa ating kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mahalaga ba ang kanilang serbisyo? Napakahusay! Opo, dahil sila ay nagbibigay ng malaking ambag sa ating buhay at kaunlaran. Kung wala sila, mahihirapan tayong makamtan ang maayos, ligtas at masustansyang pamumuhay. Buo salita. Ibigay ang mga salita mula sa kulang na mga titik. Magaling! Ang tamang sagot ay yamang tao. Tukuyin na natin. Yamang tao. Ang yamang tao ay tumutukoy sa lahat ng mga kakayahan, talento at kasanayan ng mga tao. Ito ay ang kabuuang yaman na hatid ng kaalaman, karanasan at ang kontribusyon ng tao sa lipunan. Kasama rito ang kanilang intelihensya, kultura, sining at iba pang aspeto ng kanilang pagkatao na nagdadala ng halaga at kagandahan sa mundo. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pinatnubayang pagsasanay. Gamit ang larawan, hulaan ang mga taong tumutugon sa pangangailangan ng komunidad. Sagutin ang mga katanungan. Una, gumagawa ng mga disenyo para sa mga gusali at istruktura. Sino siya? Tama! Arkitekto.
Pangalawa, nananahi ng inyong mga damit. Sino siya? Mahusay. Mananahi. Pangatlo, ginagamot ang mga may sakit. Sino siya? Mahusay. Doktor o nurse. Pang-apat, namamahala sa paaralan. Sino siya? Napakagaling! Punong guro. Panglima, nangongolekta ng basura. Sino siya? Mahusay. Basurero. Paglalapat at pag-ugnay. Pag-aralan ang talaan sa ibaba. Ito ay nagpapakita ng ating mga pangangailangan at ang mga tao sa ating komunidad na tumutulong sa atin upang matugunan ang mga ito. Para sa nagbibigay ng produkto. Sa pagkain, merong magsasaka. Sa kasuotan, merong modista. Sa tirahan, merong inhinyero. Meron ka pa bang naiisip maliban sa kanila? Para naman sa mga nagbibigay ng serbisyo o paglilingkod. Sa edukasyon, isa dito ang guro. Sa kalikasan, isa dito ang basurero. Sino pa ang inyong naiisip maliban sa kanila? Sa kalusugan, merong doktor. Sa kapayapaan, merong sundalo. Maaari mo pa silang dagdagan. Pangalanan mo nga. Tukuyin kung sino ang nagbibigay ng serbisyo sa mga sumusunod na sitwasyon. Ginagabayan ko ang mga mag-aaral na may suliranin. Sino siya? Tama! Guidance counselor. Agad akong dumarating kung may sunog. Sino siya? Magaling. Bumbero. Nababawasan ang mga gulo at nakawan dahil sa akin. Sino siya? Magaling. Pulis.
Nililinis ko ang inyong silid-aralan. Sino siya? Napakagaling! Janitor. Bumibili kayo sa akin ng mga gulay at prutas. Sino siya? Mahusay. Magsasaka. Sumasakay kayo sa jeep na aking minamaneho. Sino siya? Magaling. Driver. Panghuli, ako ang nananahi ng inyong mga damit. Sino siya? Magaling. Mananahi o sastrera. Ikatlong araw. Pagprosesong pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ang mga yamang tao ay maaring haharap sa iba't ibang mga hamon at ang mga ito ay maaring manggaling sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay at karanasan. Narito ang ilan sa mga ito. Una, edukasyon. Hindi lahat ng tao ay may parehong pagkakataon pagdating sa edukasyon. Ang kakulangan sa mahusay na edukasyon ay maaaring maging isang malaking hamon para sa maraming tao. Pangalawa, kahirapan. Ang kakulangan sa kita ay maaaring maging hamon sa pag-unlad ng isang tao. Ito ay maaaring magdulot ng limitasyon sa mga oportunidad para sa edukasyon, kalusugan at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Pangatlo, kalusugan. Ang mga isyu sa kalusugan tulad ng sakit o kapansanan ay maaring maging hamon sa kakayahang magtrabaho at magsagawa ng iba't ibang gawain. Pang-apat, diskriminasyon. Ang diskriminasyon batay sa kasarian, relihiyon, lahi o iba pang mga kadahilanan ay maaaring maging hamon sa pag-unlad ng isang tao. Ito ay maaaring humantong sa limitadong oportunidad. Panglima, kapaligiran.
Ang mga hamon sa kapaligiran tulad ng natural na kalamidad ay maaaring makaapekto sa yamang tao ng isang komunidad. Pinatnubayang pagsasanay. Magpamuna tayo magbigay ng opinyon hinggil sa pahayag na ito. Ang yamang tao ang pundasyon ng kaunlaran. Bigyang pansin ang pagpapahalaga sa sumusunod na kahingian ng rubrics. Ika-4 na aral. Pabaong pagkatuto. Likas na yamang tao. Kahulugan. Ang yamang tao ay tumutukoy sa lahat ng mga kakayahan, talento at kasanayan ng mga tao. Ito ang kabuuang yaman na dala ng kaalaman, karanasan at ang kontribusyon ng tao sa lipunan. Kasama rito ang kanilang intelihensya, kultura, sining at iba pang aspeto ng kanilang pagkatao na nagdadala ng halaga at kagandahan sa mundo. Para sa kahalagahan, ito ay nagsisilbing pangunahing lakas sa pag-usbong ng isang bansa. Ang mga naglalakbay na isipan, talento at kakayahan ng mga mamamayan ay nagbubunga ng inobasyon, teknolohiya at iba't ibang anyo ng kaalaman na nagiging pundasyon ng pambansang pag-unlad. Ang kanyang katangian. Ang yamang tao ay naglalarawan ng isang individual na mayroong mga kagalingan, kasanayan at mga positibong katangian. At ang hamon. Maaring ang hamon ay nagmula sa kanilang edukasyon, kahirapan, kalusugan, diskriminasyon at kapaligiran. Pagninilay sa pagkatuto. Una, ano ang naramdaman nang nalaman ang kahalagahan at mga hamon sa ating yamang tao? Pangalawa, ano ang gagawin upang mapangalagaan ang ating yamang tao? Pagsusulit. Bilugan ang salitang hindi kabilang sa bawat pangkat. Una, kapayapaan at kaligtasan. Guro, pulis, bombero. Ano ang tamang sagot? Magaling. Ang hindi kabilang ay ang guro.
Pangalawa, paglalakbay. Driver, piloto, minero. Ano ang tamang sagot? Tama! Ang hindi kabilang ay ang minero. Pangatlo, kalusugan. Doktor, dentista, bombero. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang hindi kabilang ay ang bombero. Pang-apat, pagkain. Panadero, mangingisda, mananahi. Ano ang tamang sagot? Tama! Ang hindi kabilang ay ang mananahi. Panglima, kalikasan. Janitor, pulis, basurero. Ano ang tamang sagot? Napakahusay! Ang hindi kabilang ay ang pulis. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa yamang tao. Ang yamang tao ay tumutukoy sa lahat ng mga kakayahan, talento at kasanayan ng mga tao. Ito ay kabuuang yaman na hatid ng kaalaman, karanasan at ang kontribusyon ng tao sa lipunan. Ang mga yamang tao ay maaaring haharap sa iba't ibang mga hamon at ang mga ito ay maaaring manggaling sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay at karanasan. Narito ang ilan sa mga ito. Una, edukasyon. Pangalawa, kahirapan. Pangatlo, kalusugan. Pang-apat, diskriminasyon. At panglima, kapaligiran. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.